Di ba? Worship ko. Tayo pinag-pray. Talaga si Jay. Good morning po. Sige po, tayo po ay magsisimula sa gawain. Pwede po mag-request yung mga bataan natin. Pwede po tayo mag-forward. Pwede po ba? Dapat po kasi pag tayo ay magpupunan sa ating Panginoon, dapat po tayo ay excited. Dapat po tayo ay excited. Pag-ayuda nga, dapat gusto natin muna tayo sa pila pag-ayuda eh. Ito, kapag tayo pupuli sa Panginoon, piliin po natin na tayo po ay nasa langit. Tayo, forward tayo. Sige po. Mga senior natin dito rin natin magpipilit na mag-forward kasi mag-iwasan po nila yung meron. Excited po ba tayo? Amen. Excited po ba tayo? Napakamuti po ng ating Panginoon. Laking pasalamat po natin, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na siya po ay ating papurihan sa Panginoon. Kaya, dapat po excited po tayo. Every time po tayo pupunta sa gawain ng Panginoon, excited po tayo. Alam po natin, meron tayo ng kanya-kanyang lalaki. Hindi naman pwedeng walang lalaki na mawag sa may kanya-kanya po tayo. Pero ipagkatiwala po natin sa Panginoon yung ating mga lalaki. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, sa Diyos po natin ipagkatiwala.
hindi po talaga natin kaya, sarili natin kakayahan upang magtagumpayan ang mga pagsubok natin kinaharap. Pero dahil sa Panginoon po, nagkakatagumpay po tayo dahil po sa Kanya. Amen po ba? Sige po, umpisa ako po sa panalangin. Tayo po ay lahat ay po. Panginoon, minsan pa, kami ay lubos na nagpapasalamat. Sa binigyan mo muli kami, ang bawat isa sa amin ay nanatiling buhay upang bigyan ka, O Diyos, na mataas sa papuri at pagsamba. Panginoon, ito'y malaking pribilehyo para sa amin na ikaw ay bigyan ng mataas sa papuri, mataas sa pagsamba, para salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sapagkat anuman ang aming mga pagsubok na dinaranas, nakatipiyak po kami, O Diyos, na ikaw po ay aming kasama. Malaking pagpapala po yun na aming natatanggap, O Diyos, na kami, O Diyos, ay araw-araw mo po na sinasamahan. Kaya Panginoon, turuan mo kami sa bawat araw po ng aming mga buhay. Mag-alaan kami ng 15 to 30 minutes na kami, Panginoon, ay mag-meditate, Panginoon, ng iyong mga salita. Hanapin ka namin, Panginoon, sapagkat alam po namin kami ay matatagpuan namin ng Panginoon ang iyong banal at presensya. Nagaya po nito, Panginoon, kami ay excited. Excited kami, Panginoon, bagamat dinaramdaman kami sa aming physical, nararanasan kami kakulangan sa aming financial, o may karamdaman na nararanasan ang aming mga mahal sa buhay. Pero excited kami, Panginoon, sapagkat alam po namin na kaya mong gawin ang lahat para, Panginoon, sa amin. Sapagkat ginawa mo na yan, Panginoon. Ilang libong taon na nakalipas, ginawa mo na yan kung gaano kami kamahal. Inaalay mo, Panginoon, ang iyong buhay para kami iligtas lahat. Kaya alam po namin, Panginoon, ibinabalik namin ang mataas sa pupuri, ang mataas na salamat sa iyo, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na pupurihan at nakanayan sa lahat. Sa tanging pangalan mo po, Jesus. Amen po. Nagbabalik po magpuli sa ating Panginoon. Okay, ako ay may iwan na Bible verse. Ito ay ayon sa 2 Samuel 22:50. Therefore, I will praise you, Lord, among the nations. I will sing the praises of your name. Kaya tayo ay narito upang magpuri sa ating napakabuting Panginoon na may nalalalit ng lupa sa sanlibutan at sa ating mga tao. And ako ay nagagalak, makita kayo muli, at ang ating Panginoon ay nagagalak para sa mga buhay ng bawat isa. Tayo po ay magpuri, kayo kumagal ito na walang hanggan. Amen!
pagpatuloy na pagpuri natin Panginoon dahil sa kanyang mabuti. Let's get it out, Jesus! ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Sa umagang ito, meron po tayong ihahandog sa Panginoon na isang bagong awitin o dalawang bagong awitin na tumutukoy sa kung sino ba ang ating Panginoon. Ito po ay Hebrews name niya. Yahweh means Great I Am. Rapha means God who heals. Elohim Shaddai means God Almighty. Jireh, which means He provides. Adonai means He is our Lord. Yeshua, and Hebrews name for Jesus, means salvation, because salvation is here. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Diyos sa papurihan. Hallelujah. Purihin ka. Lord, hallelujah. Lord, Jesus, Lord.
tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Yes, you are. Awaken supernatural faith. Yes, say Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Everybody sing your glory. Your glory is tangible in this place. Let us declare, hallelujah. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, Lord God. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Amen. Awaken supernatural faith. Let's sing He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Let's worship. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If
Everybody sing Yahweh. Hallelujah. Sabi nga po sa mga aklat ng Panginoon sa Jeremiah 29:13, You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kung hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso, matatagpuan natin siya. Kailanman, sabi niya nga, kung sino man ang maghanap ay makakasuko. Ipapakilala ng Lord ang kanyang sarili. If you will worship Him, if you will humbly come to His presence, if you call Him, sabi sa Jeremiah 33:2, come to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you don't have known. Lord, thank you. Kasi kapag hinanap ka namin, matatagpuan ka namin. Salamat, Panginoon, dahil kapag tumawag kami, sasagutin mo kami. Salamat, Panginoon, dahil ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang iligtas kami, Panginoon. You are our Yeshua, our God who saves, our salvation. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Yeshua.
Let us sing praise is the kingdom of God. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. He's the lion of the kingdom. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory Yes, you are, Lord. Thank you, Lord, for your great blessing, Lord. Thank you for your grace, Lord. Hindi namin deserve, Lord. Salamat po sa biyayang sa kaligtasan na pinagkaloob ko sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. For you are our Yeshua, our God who saves. Thank you, Lord, for washing our sins on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for bringing yourself to us. Salamat, Panginoon, sa bawat isang natin ito. Nasama-samang naturing, hinanap ka, sinamba ka, at tinawag ka. Salamat, Panginoon, sa iyong pangalan na aming sasabahin habang kami nabubuhay. Tunay na, Panginoon, yours is the kingdom, yours is the power, and yours is the glory forever. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord God, itinataas namin ang iyong pangalan, Yeshua, our God who saves, in the mighty name of Jesus our Lord. Ang lahat ng magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Kamanahin natin, Panginoon. Yes, hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At patuloy tayong tumulog sa kanyang harapan. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Tunay, Panginoon, na ang iyo pong pag-ibig sa bawat isa sa aming Panginoon ay hindi na po nagmamali mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, amin pong itinataas sa inyo pong harapan. Patuloy, O Diyos, kami nananalangin, nanilugluhod, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, ang iyong mga anak. Dito po,
sa CBCC, Panginoon. Sa amin, sa banay-banay, Panginoon. Patuloy ang mga pamilya, Panginoon, aming pong itinataas sa iyo, Panginoon. Na patuloy, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang pamilya, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, na ikaw ang itinataas sa kanilang buong kalagitnaan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, anuman, Panginoon, ang pagdaanan ng iyong mga anak, in every family, Lord, ng mga circumstances, Panginoon, trials, sa buhay nila, Panginoon, sa kasiyahan, sa kalungkutan, Panginoon, ay patuloy, Panginoon. Na kami po'y dumadalangin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang magbigay, Panginoon, patuloy sa kanila ng katatagan, Panginoon. Spiritually, Lord, emotionally, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na alam namin at kilala namin kung sino ang aming Diyos na sinasamba. Alam namin, Panginoon, kung kailan mo kami kailingain, Panginoon. Kung kailan mo kami parurusahan, kung kailan mo kami, Panginoon, pagpapalain, kung kailan mo kami ililigtas. Dahil ikaw, Panginoon, dahil mula pa noon, O Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kami minahal mo na at ililigtas, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, na patuloy, O Diyos, balutin mo ng iyong pagmamahal ang bawat pamilya, Panginoon. Especially, Panginoon, mga mag-asawa, Panginoon. Patuloy ang kanilang relationship, Panginoon. Na patuloy, O Diyos, na pagtibayin mo, Panginoon, upang ito, Panginoon, ay maging makita rin, Panginoon, ng kanilang mga anak, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na ang kanilang pagmamahalan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, mula anak, mula magulang, Panginoon, mga lolo't lola, tita, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng kanilang pagmamahalan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, sa loob ng pamilya ay magkaroon patuloy, O Diyos, ng respetuhan, Panginoon. Ng paggagalangan, Panginoon, upang, O Diyos, patuloy na kami, ang bawat pamilya, Panginoon, ay makasunod sa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nakilang anuman ang pangailangan ng bawat pamilya, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na ikaw po mag-provide. Mula po sa kanilang finances, Lord, material, team, Panginoon, na kailangan nila. Ikaw po, Panginoon, patuloy na mag-provide sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na ito na patuloy, O Diyos, na narito, nagpupuri, dumadakila sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, ganoon din ang bawat pamilya, Panginoon, hindi lamang, Lord, kami, nagpupuri, nagpapasalamat yung araw na lingkod. Dalangin din namin, Panginoon, in every family, each family, Panginoon, in CBCC Main, in CBCC Banay-Banay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Na sa bawat pamilya din namin, Panginoon, ay magkaroon kami ng desire, ng intimacy, Panginoon, na may bahagi namin, O Diyos, ang iyong kaligtasan, ang iyong pagmamahal na sa amin pinagkaloob mo, Panginoon. Lord, marami pa, O Diyos, nangangailangan ng iyong kaligtasan, ng iyong pagmamahal. Kaya Lord, tulungan mo, Panginoon, in each family, O Panginoon, na narito, Panginoon. Sa bawat anak mo, O Diyos, na kami, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan, lakas ng loob, na ibahagi ito, Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, at ito ang nais mo, Panginoon, sapagkat ito ang iniwang utos sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kami dumadalangin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na pagpalain mo kami, gabayan mo, O Diyos, sa bawat pamilya, Panginoon, ng CBCC, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming pong bansang Pilipinas na kayo ang kumalinga, Panginoon. Pagpupulampasan, Panginoon. Ang aming bayan, Panginoon. Ang aming Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maguna rito, Panginoon. Sa aming mga leaders, Panginoon. Mula presidente hanggang kababaan, Panginoon, ng katungkulan, politikal, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng karunungan kung paano nila gaganapin ang kanilang tungkulin, O Diyos.
Lord, ganoon din po, Panginoon, tinataas namin sa inyo, Panginoon. All the pastor, Panginoon, in the entire Philippines, Panginoon. Mga leaders, elders, Lord, deacon, minister head, Panginoon, pagkos namin sila tinataas sa inyo, Panginoon. Na patuloy, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang magpatatag sa kanila, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon. Palakasin, Panginoon. Spiritually, Lord. Palakasin mo sila. Emotionally, Panginoon. Hindi po maging madaling isang lingkod, Panginoon. Kung sila po isasamahan at gagabayan, Panginoon, magaganap nila, O Diyos, ang nais mo, Panginoon, na gawin nila, Panginoon, bilang mga leaders ng mga church, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, kung ano man ang pangailangan ng aming mga pastor, Lord, mga leaders, elder, ministry head, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kayo po magkaloob, O Diyos. Lahat ng workers, Lord, kayo po, Panginoon, ang sumama sa kanila. Patuloy mo silang kalingain, Panginoon. Ikaw, Panginoon, pag dumaan sila, Panginoon, sa kalungkutan, ikaw po, Panginoon, ang magpapasaya sa kanila, Panginoon. Ikaw din ang sasama sa kanila sa panahon ng kanilang kaligayahan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, sa kanila, Panginoon, dadaanan, O Diyos, sa kanilang journey, Panginoon, na mga pagsubok sa buhay bilang mga leaders, elders, deacon, Panginoon, workers, Lord. Kayo po ang sumama sa kanila, Panginoon. Dahil pagkasama kanila, Panginoon, walang imposible sa iyo. Wala silang hindi pwedeng gawin. Pag ikaw ang kasama ko, Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. At patuloy, Diyos, na kami po nagpapasalamat at pupuri, dumadakila sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming sangit dalangin sa nag-iisa po namin tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Sabi tayo mamaya na nabasahan. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Ayan. Ako po ay natutuwa dahil muli nandito na naman ako, no? Kahit paminsan-minsan. At napansin ko kaya dumadami. Pero isang dahilan, nung araw kasi maliliit pa yung mga ngayon nagsilakihan, mga binata at dalaga na. At bukod doon, mayroon pa rin mga nadagdag talaga naman, mga bago. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang isang napanggandang katangian po ng isang Kristiyano o mananampalataya ay ang Kristiyano ay matyaga. Amen? Ba't ko po sinasabi? Kasi kailangan natin magtyaga ngayon. Inumpisa po kasi natin ang 2024 sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan sa Genesis. Ano po? At ngayon, narito tayo sa chapter 6 to 8 ng Genesis. 3 chapter, ano? Kailangan natin magtyaga talaga. Ayan. Ito po ay events. Ang tawag ay events connected to the flood. Ayaw kumana na. Events connected to the flood. Ayaw. Yan. Ay, sumobra naman. Yan. Events connected to the flood. Ang ating pong scripture ay Genesis chapter 6 to 8. 3 chapter. No? So, kailangan palabasin natin yung ating tiyaga. Saan na po? Sa Genesis 6:1, sabi po dyan, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. Okay. Kanina ay gumagana siya, pero ngayon ayaw na. Ayaw talaga. Pakitaw na lang. Yan. The sons of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they choose. Palagay ko po, medyo nabanggit na ni
Pastor Padua, Ruben, sa inyo po ito, no? Na itong mga sons of God at sons of men ay dalawa pong lahi ito, no? Yung sons of man, lahi daw ito ni Cain, at yung sons of God, lahi ito ni Seth. Actually, lahi ni Abel, kaya lang si Abel ay pinatay, no? No kanyang kapatid. Next. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for his flesh, his days shall be 120 years. So, unang itinakda po ng Panginoon na edad ng tao noong mga panahon na yan ay average 120 years. Pero kung mapapansin po natin, wala na po yata kung maabot yan, ano? Kasi pagdating ng New Testament, binago. Ang ginawang average ng buhay ng tao ay 70 years old. Kaya sabi natin, pag lumagpas tayo ng 70, yan po ay blessing. Yan. May mga lumagpas na ba dyan? Wala pa yata, no? Wala pa. Malapit-lapit na. Ayan. So 6:4, the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. Yung iba po, ang sabi nila, yung sons of God, mga angels daw. Pero hindi po pwedeng angels sapagkat ang angels ay mga espiritu. Wala po silang katawan. Ano? Pag may nagpapakitang angel, ay nagpapakita lang siya bilang lalaki. Ano? Kaya nung nagpakita kay Maria, sino ba yun? Si Gabriel? Gabriel ba yun? Ayun, yun na yun. Siya na, senior na eh. So ito pong mga Nephilim na ito ay mga malalaking tao po yan. Yan ang kamag-anak ni yung pinatay ni David, Goliath. Yan. So sila po ay laban sa Diyos, yung mga yan. Ano? Next. Ulit. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So napapansin po ng Diyos talaga na ang mga tao ay pasama ng pasama. Actually, sabi sa New Testament, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay parang panahon ni Noah nung araw. Bakit daw? Nung panahon ni Noah, si Noah ay gumagawa ng daon dahil tinutusan siya ng Diyos. Gano'ng katagal niya ginawa? According to historical data, 50 to 100 years. Ikaw ba naman ang gumawa ng napakalaking barko, no? May nag-iisa ka lang. Ang katulong mo lang ay iyong family members. Ano? So habang kung ginagawa ni Noah yung daon na malaki, ay kasama na po doon yung pangangaral niya sa mga tao, actually. Pero, yung mga tao, busy-busy saan? Busy-busy sila sa pagbuo ng family, busy-busy sila sa kasiyahan. Parang ngayon, no? Palaging may video kayo. Gabi-gabi halos, ano? Hindi maubos-ubos yung may birthday, may kung ano-anong kwan. Siya po sinasabi na pagpabalik daw ng Panginoong Hesus, ganun din. Ang mga tao ay busy, hindi pinapansin ang mga nangyayari sa paligid, hanggang sa bigla na lang dumating yung baha. Next. And the Lord regretted that He had made man on earth, and it grieved Him to His heart. So, sumama ang loob ng Diyos, ano? Dahil sa mga kasama ng tao. Next. Ulit. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. So, sabi ng Diyos, papatayin ko lahat yan. No? Lahat ng nilalang ko. Papatayin ko lahat. Next. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So, dinabi-nabi po ng mga tao, ang nagkaroon lang ng pabor sa harapan ng Diyos ay si Noah at yung kanyang buong family. Ano? Next.
there was intermarriage between the daughters of Cain and sons of Seth. Yan. Daughters of Cain, sinabi ko na kanina, yung anak ni Seth, sila po ang mga tao ng Diyos, at yung anak ni Cain, sila po yung sinasabi na anak ng tao. No? Next. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Pasama ng pasama. Sabi nga po ng banal na kasulatan, darating ang panahon, ang mga tao ay magpapakasama at yung mga mabuti, magpapakabuti. No? So, dalawang klase ng tao po yan. Tuloy-tuloy na nagpapakasama. And the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. Next. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things. So wala pong exemption, ano? Lahat. Pati puno, pati mga uod na maliliit, pati malalaking hayop, ano? Next. Noah found favor in the eyes of God, and he instructed Noah to build an ark. So si Noah nga po ay nagkaroon ng pabor sa harapan ng Diyos at inutusan niya. Next. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, so siya daw ay isang mabuting tao, blameless in his generation. Noah walked with God. Bakit siya naging mabuting tao? Kasi dumakat siya kasama ang Panginoon. Ang ibig sabihin ay sumunod siya sa Diyos. Kaya nga po nung pagawin siya ng taong, hindi siya nagreklamo. No? Hindi siya nagsabi, Lord naman, nagbibiro kaya ka. No? So hindi, basta sumunod lang siya. Ginawa niya lahat. No? Next. And Noah had 3 sons, si Shem, si Ham, at si Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. Kung titingnan nyo, kung nakikinig ng balita, nakakatakot. No? Ang daming violence na nangyayari. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. It was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Next. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Next. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. Ano yun? Pinturang ano yun? Yung maitim. Yung nilalagay sa kalsada. Asfalto. Yan. Asfalto yan. Yung pitch na yan. Next. And then number 3, Noah was given the design and exact measurement of the ark. Alam mo, pag pinagagawa sa atin ng Diyos ang isang bagay, kumpleto po ang instruction. Amen? Kaya kung nais natin sundin ang instruction ng Diyos, sundin natin ito to the letter. Huwag tayong susunod sa, ito madaling sundin to, ito susundin ko. Yung mahirap, kayo na lang dyan. Mahirap yan, ano? So pag nagbigay po ng instruction ng Diyos, kumpleto po yan. So dapat, pag sumunod tayo, dapat kumpleto din. Next. This is how you are to make it. The length of the ark is 300 cubits, in breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Make the roof for the ark and finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. So yung pinagawang malaking barko sa kanya, may third floor po yun. First, second, third. Sipin niya, napakalaki nun, ano? Yung ating mga cruise ship ngayon ay nasa 20 stories. Ano ang laki, no? Laki. Libo-libo ang sakay ng tao. So yun po. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Next, ulit. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your son's wives with you. And of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark, to keep them alive with you.
They shall be male and female. So sabi niya, kumuha ka ng dalawa, pares-pares na mga hayop. Dalhin mo, kasama mo sa daog. Of the birds according to their kind, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing of the ground, according to its kind, two of every sort shall come into you to keep them alive. So, pinakuha siya ng iba't ibang klase ng hayop. Next. Also take with you every sort of food that is eaten and store it up. It shall serve as food for you and for them. Noah did this. He did all that God commanded him. Hindi natin alam kung gaano katagal niyang ginawa yung pag-iipon na yun. No? Iba't ibang klase ng hayop. Iniipon niya lahat. So ito po yung measurement. A cubit is 18 to 21 inches in length. It was, if we adopt 21 inches, the size of the ark was, yung haba, 525 feet. Ang laki, no? The width, yung lapad, is 87.5 feet. The height is 52.5 feet. So kung imagine niyo, malaki pa sa, yan, sa football field. Ano? Next. Noah was instructed to take different kinds of animals with him in the ark. So binigyan siya ng instruction, make a roof for the ark and finish it to cubit above. So yung pong pinakabintana at saka daan nandun sa bandang ibabaw, no? Hindi po sa baba. Make it with lower, second, and third decks. Next, for behold, I will bring the flood. Yan. Next, but I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives. Next, and of every living thing of all flesh you shall bring two of every sort into the ark, keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing. Pag sinabing creeping thing, pati bulati kasama dyan, no? Ayan. According to its kind, two of every sort shall come in to you to keep them alive. Next. Also take with you every sort of food that is eaten and store it up. It shall serve as food for you and for them. Noah did this, he did all that God commanded him. Next. When the ark was finished, God let Noah enter the ark. So after 50 to 100 years, natapos yung barko, ano? So pinapasok na si Noah. Then the Lord said to Noah, go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Tandaan natin yung requirement, righteous, matuwid. Ano? Take with you 7 pairs of all clean animals. Ito naman, yung clean animals naman, 7 pares ang kinuha niya. The male and his mate. And a pair of the animals that are not clean, the male and his mate. So mas marami yung clean animals yung pwedeng kainin. Ano? And 7 pairs of the birds of the heavens, also male and female, to keep their offspring alive on the face of the earth. So 7 naman ito. For in 7 days I will send rain on the earth 40 days and 40 nights. And every living thing that I have made, I will blot out from the face of the ground. So 40 days and 40 nights po, yung sinasabing ulan. Tayo, umulan lang ng isang araw, tuloy-tuloy. Ano? Bahana, ano? Di ba? Ito, 40 days. Sipin nyo yan. Next. And Noah did all that the Lord has commanded him. Next. Noah was 600 years old when the flood came. Tanda ni Noah, 600 years. Pero, okay pa rin. Malakas pa rin siya. Ano? Noah was 600 years old when the flood of waters came upon the earth. And Noah and his sons, and his wife, and his sons' wives, with him went into the ark to escape the waters of the flood. So tayo po ay galing na kay Noah. No? Pero galing pa rin tayo kay Adan, kasi si Noah galing din kay Adan. Ayan. So pumasok na sila kasama yung mga asawa ng anak niya. No? Wala pa silang mga anak noon eh.
of clean animals and of animals that are not clean, and of birds and of everything that creeps on the ground. 2 and 2, male and female, went into the ark with Noah, as God has commanded Noah. Siguro isipin natin, paano nagawa ni Noah yun, ano? Na yung mga hayop pumasok. Of course, siyempre, mayroon pong tulong ang Diyos doon. Ano? Halimbawa, paano mo papapasukin yung leon? Makakagating ka doon. Ano? Ibig sabihin, tinulungan ng Diyos si Noah para magawa niya lahat-lahat ng yan. And after 7 days, yung pangako ng Diyos na 7 araw, ako ay magpapaulan. The waters of the flood came upon the earth. So, paano po nangyari? In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month of the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep burst forth, and the windows of the heavens were open. So, saan galing yung tubig? Itaas, ibaba. Oo, dalawa. Itaas at baba. Di ba may mga deep well pump tayo? May tubig sa ilalim, ano? Meron. Yan. Pero nangyari, talagang pinabukang ng Diyos yung lahat ng galing sa ilalim ng lupa at yung galing sa ibabaw. So ano pa nangyari? Next. And rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. On the very same day, Noah and his sons, Shem and Ham and Japheth, and Noah's wife and the 3 wives of his sons, with them entered the ark. So ilan po sila? 8. 8. Yung mag-asawa at yung mga asawa ng kanyang 3 anak. They and every beast according to its kind, and all the livestock according to their kind, and every creeping thing that creeps on the earth according to its kind, and every bird according to its kind, every winged creature. So pati ipis kasama dyan, mga kapatid. Next. They went into the ark with Noah, 2 and 2 of all flesh, in which there was the bread of life. And those that entered, male and female of all flesh, went in as God has commanded him. So may tulong ang Diyos, ano? And the Lord shut him in. Sinara na. All beings with breath died. So ano po nangyari nung 40 days and 40 nights? The flood continued 40 days on the earth. The waters increased and bore up the ark, and it rose high above the earth. Nung nangangaral po si Noah, tingin sa kanya ng mga tao, may sira sa ulo. Bakit po? Kasi layo-layo naman sa dagat kung ginagawa niyang taong barko. Halos nasa bundok. Sabi ng sira ulo nitong si Noah. Gumagawa ng napakalaking daong, ang layo sa tubig. Hindi nga umaambon. Hindi nga umuulan. So ano iisipin nila? Sira ulo talaga sa tao ito. Baka kahit tayo, pag nakita natin nung panahon na yun, sasabihin natin, malala. Pero hindi na alam, yan, dumating na yung ulan, yan. Lumutang na yung arko, no? And the waters prevailed so mightily on the earth that all the high mountains under the whole heaven were covered. Tingnan nyo, imagine niyo yan. Lahat ng matataas na bundok na-cover ng tubig, ng baha. Wow. Grabe, ano? Imagine niyo yan. The next. The waters prevailed above the mountains, covering them 15 cubits deep. Yung pinakamataas na bundok, lumagpas pa na 15 cubits. Mga 20 feet yan. No? Sino hindi lulubog? Lubog talaga. And all flesh died that moved on the earth. Kahit nga yung ibon, walang matapuan eh. Livestock, geese, all swarming creatures that swarm on the earth, and all mankind. Yan, namatay lahat. Everything on the dry land in whose nostrils was the bread of life
died. Kasi lahat ng humihinga daw, namatay talaga. He blotted out every living thing that was on the face of the ground, man and animals, and creeping things and birds of the heaven. They were blotted out from the earth. Only Noah was left, and those who were with him in the ark. Isipin niya, 8 tao lang ang natira at yung mga hayop. Next. And the waters prevailed on the earth 150 days. Ilang buwan mo yan? 5. Tama? 5 buwan, 150 days. So, 5 months na nakalubog yung buong mundo sa baha. Imagine niyo, sino mabubuhay dyan? Sa minuto lang lumubog ka sa tubig. Eh. Baka hindi ka na makaahon. Ano? Ayan. Then, the water subsided. Ayan. Medyo bumaba na. But God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him, the ark. And God made a wind blow over the earth and the water subsided. Pag tayo po ay nagsasampay ng ating sinampay, bakit nadadry? Hindi lang dahil sa araw, no? Yung hangin kasi, may relative humidity na tinatawag, ano? Pag ang relative humidity ng hangin ay mababa, ang kapasidad niyan mag-absorb ng tubig mataas. Kaya pag mainit, mababa ang relative humidity ng hangin at nahanginan yung damit na nakasampay, natutuyo agad. So, ganun po ginawa ng Diyos, no? Nagpadala siya ng hangin na malakas. Yan. The fountains of the deep and the windows of the heavens were closed. Yung sinarahan niya. Yung pinanggagalingan ng tubig. Wala nang ulan, wala na rin bumubukal. So the rain from the heavens was restrained. And the waters receded from the earth continually. At the end of 150 days, the waters had abated. So 150 days, medyo mababa na yung tubig, bumaba na. And in the 7th month, so 2 months after na bumaba yung tubig, on the 17th day of the month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Hindi po yan Arayat. Ararat. Actually, na-discover na po yan kung saan yan. No? Na-discover na ng mga scientists. Nakita nila yung ark. Ayan. Next. At the end of 40 days, Noah opened the window of the ark that he had made. So, naka na sila sa Mount Ararat. Binuksan niya yung bintana and sent forth a raven. Anong kanyang pinalabas? Uwak. Ano ho? It went to and fro until the waters were dried up from the earth. Then he sent forth the dove from him to see if the waters had subsided from the face of the ground. But the dove found no place to set her foot. Yung pong kalapati, hindi dumadapo sa maputik yan. Namimili po yan ng madapuan. Yung dry talaga. So, walang madapuan dahil puro putik pa. So, she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So, he put out his hand and took her and brought her into the ark with him. So, bumalik. He waited another 7 days, 7 araw ulit. And again, he sent forth the dove out of the ark. And the dove came back. Bumalik yung kalapati to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So no one knew that the waters had subsided from the earth. So meron ng daladalang dahon, ano? Yung kalapati. So then he waited another 7 days and sent forth the dove. Pinadala niya ulit yung kalapati. Pero hindi na bumalik yung kalapati. So ibig sabihin, marami na siyang pwedeng puntahan ng kalapati. No? So Noah finally got out of the ark. In the 601st year, so 1 taon ang nakalipas. In the first month, the first day of the month, the waters were dried from off the earth, and Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of the ground was dry. So 1 year, no?
bago talagang matuyong-tuyo. In the second month, on the 27th day of the month, kung titingnan natin, parang February, ano? Pero hindi po February yan, kasi iba ang panahon na ginagamit dyan noon. The earth had dried out, so talagang tuyo na, no? Then God said to Noah, "Go out from the ark, you and your wife and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may swarm on the earth and be fruitful and multiply on the earth." So, pinalabas na si Noah kasama yung kanyang family, kasama ng mga hayop na lumabas. So, Noah went out, and his sons and his wife and his sons' wives with him. Every beast, every creeping thing, and every birds, everything that moves on the earth went out by families from the ark. Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animals and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. So nag-offer na siya agad sa Diyos sa altar. Next ulit. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. So sabi po ng Diyos, habang ang mundo ay nandyan, yung harvest, yung pagtatanim, yung kalamigan, yung kainitan, summer, winter, day and night, hindi daw titigil. No? So tuloy-tuloy na, sabi ng Diyos. So sama rin po ng ating pinag-usapan, the events connected to the flood. Nandun lang po, medyo mahaba kasi kung tutuloy natin. Scripture, Genesis chapter 6 to 8. When man began to multiply in the face of the land, and the daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives any they choose. Then the Lord said, "My spirit shall not abide in man forever, for his flesh, his day shall be 120. The Nephilims were on earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of Edom. The Lord saw that the wickedness of man was great in earth, and that every intention of his thoughts, of his heart, was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of heaven, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of God. So yun nga po, nilunod ng Diyos ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng baha. Pero meron pong pangako ang Diyos. Sabi niya, hindi ko na ulitin yung pagpatay sa lahat ng nilalang sa pamamagitan ng baha. Pagkaman marami pa rin namamatay sa baha, pero hindi lahat ng tao. Sabi niya, magkakaroon ako ng tanda para maalala nyo na hindi ko nagagawin muli. Ano po yung tanda? Iyan, maraming marunong. Nabasa nyo. Ayan, pag nakikita niyo yung rainbow, yan po ay paalaala na hindi na ulit gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya lang, sa pamamagitan naman ng apoy. Kaya, alabok sa alabok talaga. Papalitan po kasi ng bagong langit at bagong mundo. Yan. Hindi tayo titira doon sa dati. Doon na tayo sa bago. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya bilang natin, mga kapatid, huwag kang magpapaiwan. So there was intermarriage between the daughters of Cain and sons of Seth. Number 2, Noah found favor in the eyes of God.
And he instructed Noah to build an ark. Number 3, Noah was given the design, the exact measurement of the ark. Noah was instructed to take different kinds of animals with him in the ark. When the ark was finished, God let Noah enter the ark. Noah was 600 years old when the flood came. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, ay umaabot pa ang tao ng 900 years. Umahigit. Ngayon, hindi na umaabot ng 90 years. Grabe, no? Ang liit ng 10% lang ang iniwan sa edad natin, no? Pero pag lumagpas ka ng 70, blessing na yun. Ano? So all beings with breath died. Number 8, then the waters subsided. Number 9, Noah finally got out of the ark. Para po sa ating conclusion, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin at aawit sa ating Panginoon. Ako. Alam po natin ang Diyos ay galit sa kasalanan. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Bilang mga anak ng Diyos, dapat mamuhi din tayo sa kasalanan. Amen? Iwasan natin ang paggawa ng anumang uri ng kasalanan para tayo ay matawag din na righteous sa harapan ng ating Panginoon. So to God be all the glory, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama ng mga pangyayari. Maraming salamat po sa mga salita mo na amin pong napag-aralan sa mga ito. Dalangin namin ng Diyos na mapatuloy-tuloy, may sa isip, may sa puso, higit sa lahat, amin pong may sa buhay ang lahat ng ito. Bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan, physically and spiritually, upang tuloy-tuloy na kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. At kung kami po ay aabutang buhay ng iyong muling pagbabalik, mga po Diyos, masabi mo sa bawat isa sa amin, halika at sumama ka sa aking karya. Enjoy the benefits of being the true sons and daughters of God. Purihin ka, Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ko ng sabi niya. Amen and amen. Mahirap
sabi nga po sa aklat ng Panginoon na mapalad ang mga nagbibigay sapagkat mas mabuti pa ang magbigay kaysa ang sa tumulong. Hallelujah. Tayo po magbigay sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon Diyos. Amang banal, patuloy po kami lumalapit sa inyo po papasalamat sa inyong biyaya sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong habag at grasya, Panginoon, na patuloy na ibinibigay sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nakaloob ng offer para sa iyo, Panginoon Diyos, na ito'y magamit namin para sa ikaluluwalhati niyo, Panginoon, at magamit sa aming sambahan para sa inyong mga gawain. Lord God, pagpalain niyo pong bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat nagbigay at mga hindi nakapag-abot pag ibinigay, Panginoon, ang the best para sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa bawat isa na bukal ng kanilang puso na handang mag-worship sa iyo sa pamamagitan ng pagkakaloob. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang may buhay na narito, Panginoong Diyos. Lord God, dalangin po namin na kayo na po ang magbalik, Panginoon, ng mga mabubuti, mga bagay sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, maayos na pangangatawan ng bawat isa, Panginoon, at magandang financial para sa kanilang bawat pamilya, Panginoon. Maraming salamat po for you are our God who provides, our Jehovah Jireh. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon po. Hindi po ba ngayon? Third week na po ng March. Ayan, ang ating pong gawain every Wednesday po ay ang ating pong prayer meeting, 6 p.m. po ang start. Ang practice po ng praise and worship ay Sabado po. Depende po sa availability ng worship team. Ayun po. Naglang-o dito. Ayan, yung pong, Sunday school, yung ating divided Bible, hindi na pala divided. Sunday school na po talaga siya, 9 a.m. to 9:30. And then, ating pong worship proper ay 9:30 to 11:30. Ayan, mag-11 pa lang po. Ayan, salamat sa Panginoon sa bawat isa po na narito. Tunay nga kung napakabuti ng Diyos at muli ay nagkasama-sama po tayo. Ayan, lahat po ng naka-schedule sa Powerhouse, March 31 po. Yun po ay last Sunday, 2 p.m. Maiwan po saglit, at mayroon pong pictorial at kailangan po nila. Kasama din po yung mga dancers. At kung sino pa po yung gusto mag-join ng mga dancer ay pwede po. Ayan po, yung pong EGR, Encounter God Retreat. Ano po ba ito? Kakasend lang po kasi kanina kaya hindi ko po masyadong natanong si Elder Ezra. Ito po ay sa March 29. Biyernes Santo, ano po, Pastor?
Biyernes Santo po yan. Ayun, whole day. 7:30 a.m. lang po nakalagay eh. Talagang hanggang hapon po. Provided po ba yung food? Ay, fasting po ba? Ayan, kung sino po gusto mag-fasting, welcome po kayo. Ayan, nalalaman po natin kay pastor natin sa Sunday. Ano po? Tapos po, March 31 po, wala po tayong simba dito. Lahat po tayo ay sa main. Sa Sunday po na March 31, 5 a.m. po ang start. Ngayon din po yung pong magpa-practice para po sa special number ay maiwan na po. Dito mamaya mag-practice saglit with Cristel po. Ayun. Kung sino po yung kasama dun sa practice na yun, yun ay the other reason po ay maiwan po. Ayun po, yung parang po nga pala sa March 31 sa Powerhouse, 2 p.m. po yun. Last Sunday po ay nagsipra na po yung mga ating mga backup at saka yung worship leaders. Ano po? So, sa Sunday po, meron ulit. And then, Saturday, last Saturday of the month, ay may practice po. Ngayon, kung sino po yung hindi makaka-attend, so sorry na lang po, ano po, kasi nagsipra na po tayo. So, kailangan po, naandun po tayo sa Sunday, after po ng worship, nag-provide na po ng lunch ang ating pong church para po sa lahat ng worship team na may practice sa Sunday. At yan din po sa Sabado ang practice, ano po. Ito po ay 2 p.m. at magpo-provide din po ng sasakyan ng church para po sabay-sabay na po yung pong manggagaling dito sa ASLA. Ano po, malinaw po, makipag-coordinate po kay Ate Net. Ayun, may karagdagan pa po ba? Si Elder Yak po nga. Ay, pabalik nga po yung slide. Yung, yan, yung isa po, yung March 31 po. Bali yung March 31, i-confirm natin by next Sunday po. Kung doon po tayo sa main or dito po tayo. Kasi no last meeting po namin ni Pastor, tsaka ng mga elders, nagpa-plan po tayo na dito naman tayo mag-sunrise service natin. Pero sa Sunday po, i-announce po ulit yung pinaka-final po. Yun lang po. Ayan, wala na po bang pahabol na dito, announcement? Ayan, kung wala na po ay tayo po lahat ay tumayo para po sa ating pagsobat. Sa Kanya na magpag-ingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ang mga nakapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po yung lumupos sa Panginoon. Napakabuti po sa ating mga buhay. At marami po tayo natutunan sa ating preaching this morning. I hope paglabas natin ng church, may apply natin sa ating mga buhay. Amen? Amen!
tayo. Kita kami lahat? Oo. May red flag sa likod. La. La. Kita pa kayo. Patayin na. May birthday ngayon. May birthday ngayon. Hi guys! Shout out! Bye-bye! Finish ka na ba? Wala na, it's no connection.